Magandang gabi, magandang gabi sa ating lahat. Ako muna ay magpapakilala. Ako si Tricia Leona Timapalo. Ako ay isang third year student na galing sa Bachelor of Science in Hospitality Management. Ngayon, ipapaliwanag ko kung ano ang isinasakatuparan or ano ang sinasabi ng pahayag na ito. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeroon sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon at ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan kabalikat ng aking walang hanggang pahahanayag, pagpili sa kung ako or ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit ito ay isang gabay sa pamumuhay. Masasabi ko na lahat ng tao ay hindi pare-pareha or sinasabi nila, everyone is unique or authentic. So bilang isang tao, tayo lamang po ay nag-iisa. Gaya po ng ating fingerprint, wala itong katulad. Kung kaya't ikaw, ako ay walang katulad at walang pwedeng manggaya sa atin. Pwede man tayong gayahin sa pisikal na anyo, pero hindi tayo magagaya sa mga prinsipyo na mayroon tayo. Gayon din sa mga kakayahan, mga attitude, karakteristik ng isang tao. Kaya man nitong gayahin ng ibang tao, pero hindi nila kayang gayahin ng buong buo. Kung kaya't doon tayo nag-iiba or kung kaya't doon tayo nagiging isang unique or natatangi sa lahat. Lahat tayo ay may biyaya. Gaya nga ng sabi sa unang pahayag, may biyaya tayong tinatanggap. Kung kaya't lahat ng tao sa mundo ay biniyayaan ng Panginoon ng kakaibang biyaya or kakaibang talento or skills na ating ipinapamuhay or isinasabuhay. Itong mga biyayang ito na binigay sa atin ay ginagamit natin upang hubugin natin ang ating sarili para maging tayo or maging successful or maging matagumpay sa buhay. Kung kaya't ang mga biyaya na pinagkaloob ay gamitin natin sa maayos na paraan at hindi sa mga bagay na hindi nakakatulong para sa iyong sarili, gayon din sa iyong kapwa. Gayon nga, mayroon tayong iba't ibang mga talento or mga biyaya na pinagkaloob at gayon din na iba-iba ang ating pananaw, iba-iba ang ating karanasan sa buhay. Yung iba ay pwedeng gawing inspirasyon ng ibang tao or kaya't ito ay maging hadlang sa kanilang paglago, pero ito ay hindi pwedeng ulitin. Ang mga karanasan natin ay hindi maaaring ulitin or gayahin ng ibang tao na ganun talaga. Dahil sa mga karanasan na iyon or mga pananaw or mga nangyari sa ating buhay or nangyari sa aking buhay, doon ko mas nakilala ang aking sarili at doon ko mas tinanggap ang aking sarili. Pag inaalam natin or nagiging aware tayo sa kung sino man tayo, kung ano man ang talento natin, anong ating pananaw, anong ating pag-uugali, mas naiintindihan natin na mas kailangan nating mahalin ang ating sarili upang tayo ay lumago bilang isang maayos at mabuting tao. Ang karanasan ay nagdadala sa ating buhay ng bukasyon at kaligayahan. Bagamat minsan tayong tao ay nakakaranas ng pagsubok, pagkakamali, o mga pagdurusa, gayon din ang kalungkutan. Ngunit yung mga bagay na iyon ay isang hamon sa iyong buhay upang ikay maging malakas na tao, upang ikay maging isang maayos
na nilalang sa harapan ng Diyos, or kaya ikaw ay isang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa ating pagkilala sa ating sarili, hindi na lamang ito nanggagaling sa ating loob, sa ating pananaw, kundi nanggagaling din ang pagkilala natin sa ating sarili sa mga taong nakakasama natin. Dahil nakakakuha tayo ng magandang pahayag o magandang karanasan kapag kasama ang ibang tao. Gayon din ang kanilang pananaw sa buhay. Pwede man itong hindi maganda, or positibo, or negatibo, pero nakukuha natin at doon natin nahuhubog ang ating sarili. Gayon din ang ugnayan na nagbibigay sa ating buhay, yun, nagbibigay ng saysay, ang mga ugnayan natin sa mga tao, sa ating mga partner, sa ating mga magulang, kaibigan at kapatid. Ang mga karanasan natin ang siyang humuhubog sa atin upang maging isang maayos or mabuting mamamayan, gayon din sa ating bansa. Sa isang pangungusap na nagsabi na, kabalikat ang walang hanggang pagnanais at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Ito ay patungkol sa pagpili natin sa ating sarili. Sa mundo na ating ginagalawan or kinaroroonan, hindi natin may tatanggi na maraming mga tao ang sumusuko, maraming tao ang kinikitil ang buhay sapagkat mahina ang kanilang loob, mahina ang kanilang pagpili sa kanilang sarili. Alalahanin natin na tayo ay nag-iisa sa mundo. Tayo ay unique, tayo ay natatangi. Kung kaya't sa mundong ito, ang iyong kasama, hindi ang iyong partner, hindi ang iyong magulang, kundi ang iyong sarili lamang. Ang sarili mo lamang ang siyang iyong kasama hanggang sa ikaw ay mawalan ng hininga o hanggang ikaw ay mawala sa mundo. Kung kaya't mahalin natin ang ating sarili, gawin natin itong investment, mag-invest tayo sa ating sarili sapagkat ang ating asset or ang meron lang tayo ay ang ating sarili. Gayon din, ang ating identity or bokasyon ay hindi biglang nabubuo, kundi ito ang pagpili natin araw-araw sa kung sino tayo, sa kung anong gusto nating gawin at sa ating mga pananaw sa buhay. So, bilang isang tao, bilang isang mamamayan, or bilang isang nilalang ng Diyos, kailangan nating mahalin ang ating sarili at gamitin natin ang ating buhay upang maglingkod sa kapwa natin at sa Diyos. Ang buhay natin sa mundo ay hindi madali. Ang buhay ng isang tao ay hindi madali, hindi gaya ng mga hayop na hindi na sila naghihirap upang maghanap ng kanilang makakain. Tayong mga tao ay nakakaranas ng paghihirap upang makahanap ng kakabuti natin. Bagamat ang buhay natin ay hindi nga madali, hindi matuwid ang ating landas, hindi ito diretsyo, hindi ito maayos or patag. Kung kaya't ang buhay natin ay maraming ups and downs or maraming mga bato, mga challenges, mga pagsubok sa ating buhay na kailangan nating harapin at kailangan nating lagpasan. Pero kahit ganon, kahit paliko-liko ang ating buhay, pag alam natin sa sarili natin na tayo ay responsable, tayo ay may positibong pananaw sa buhay, makakayanan natin ang lahat. Basta't meron kang pananampalataya sa Diyos, ngayon din na pananampalataya sa iyong sarili. Bilang isang tao, kailangan natin magpatuloy na akuhin ang ating responsibilidad at magsilbing kompas or maayos na landas sa ating buhay. Kung kaya't piliin natin kung ano ang tuwid or ano ang maayos. Yan. Ano ang maayos na desisyon na ating gagawin. Para sa pagtatapos ng aking mensahe,
aking conclusion, conclusion, ang aking mga sinabi, tayong tao ay natatangi. Lahat tayo ay natatangi. And ang ating fingerprint, iba-iba tayo ng kakayahan, iba-iba ng talento, iba-iba ng attitude or pag-uugali, at iba-iba ang karakteristik natin. Tayo ay binigyan ng biyaya ng Panginoon, biyayang mabuhay, biyayang maging maayos, matuwid, kung kaya't ang biyayang ito ay tanggapin natin at kailangan nating isabuhay. Makakamit lamang ang tunay na saya at bukasyon kapag tinanggap natin ang ating sarili sa kung sino talaga tayo, kung ano ang gusto natin, at kung ano ang nagpapasaya sa buhay natin. Iwasan natin na tumahak sa landas na hindi kaaya-aya sa iyong pananaw at sa pananaw ng ibang tao. At lalong-lalo na sa pananaw ng Diyos. Kung ikaw ay gagawa ng desisyon, ulit-ulitin mong alalahanin kung ito ba ay nakakabigay ng mabuting impact or epekto sa tao at sa iyong sarili. Gayon din na hindi tayo mabubuhay sa panggagaya or dikta ng iba. Kaya man nating gayahin yung iba, gaya ng sabi ko, kaya tayong gayahin ng iba at kaya din nating gumaya sa iba, pero hindi tayo mabubuhay sa panggagaya lamang. Kailangan natin tumayo or manindigan sa kung sino tayo, kung ano tayo, at kung anong kakayahan lamang natin. Kung anong kakayahan natin, kailangan nating improve upang maging successful tayo or matagumpay sa buhay. Ang panggagaya ay hindi ito maayos na gawain kung ito ay naglilid sa maling landas or sa maling desisyon. Mahalaga na may malalim na pagkikipag-ugnayan sa ating sarili, karanasan at desisyon. At panghuli, ang pagpili ng kung ano, sino at kung anong mahalaga sa atin. Hindi diretso or hindi tuwid ang landas na buhay. Maraming pasikot-sikot, maraming pagsubok, maraming mga bagay na haharang sa ating landas, ngunit wag tayong magpapadala sa mga bagay na yon, sapagkat hindi tayo pagkakalooban ng Diyos ng mga bagay na hindi natin kakayanin. So, dito na nagtatapos ang aking pahayag or pagpapaliwanag sa mga sa lawikain na aking ipinahayag. Maraming salamat sa panonood.